Ayan guys, para kapag ka nag-update na ako. Ayan, puwera pa ng Pasko. New Year po ngayon, no, na sinushoot ko to. Napadala na natin yung iba kay Lola Park. So, pagdating po sa Red Horse, may nabili na rin po. Naka-total, as of now, naka-total 10 plus 50, total of 17 case na po tayo nito. No? Kasi, doon po, apat. Doon pa lang po, apat na eh. May nabili pa. Tapos, nandito pa po. At tapos, ito po, so far, kay Kuya Joseph, order natin, lahat-lahat ay may kinalas na tayong isa. Tapos, may 5 pa tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Tsaka ito, puwera pa po yung binili natin na mix na, wait, tingnan natin sa bodega. Ito galing pa po to ng galing pa to ng labas. So, yan, so far, nakailang case tayo sa kanya ng ganito. No, hindi ko pa alam kung tatakbo ako ulit sa labas tulad ng ginawa ko nung Pasko. No? Wala po, naubos. Bote G na lang po. So, yan. And then, kumuha na rin tayo ng, nailagay ko na rin dito. 2 case yan. 2 case ng apple. Papahabol pa ako ng pilsen. Nabili agad yung kalahating case. Wala na po kasi tayong basyo. Bote. Wala na tayong bote. Ayoko naman mag-ano ng sobrang dami niyan. Hingal na hingal ako guys. Pasensya na kayo ha. Napakarami kong trabaho kasi mag-isa lang ako. Pagdating naman po, walang mojito. Ubos ang mojito. Alfonso po. Marami tayo. Anong Pasko, humabol pa ako. So, mamaya explain ko sa inyo. Tapos, nagpabol lang tayo konti. So, ice cream, puno naman tayo. Nabawasan na. Puno na yan. Nag-order na tayo. 25 anak. Tapos, meron din tayo dito, guys. No? Ano din yan. Nabawasan na yan. So, mabili pa rin naman natin mga biskuit, guys. At nag-restock na talaga ako. Happy New Year! Yan guys, dumating yung order ko sa Shopee. Pag hindi ako nakakalabas, sa Shopee ako namimili. So ito yung mga latest na in-order natin. Hindi ko na nakuhanan yung iba nung mga dumating ng December. Napakarami ko ding dumating. So order ako ulit nito guys kasi hindi ko alam kung ano. Ang mga mabibili lang talaga, grabe. Razor lang yata mabili. Ayan, meron pa akong stock nito, parang puti. So ito yan guys kasi. Ayan yan. Napakabili. Ang dami ko nang nabili na ganito. Siguro pang 4 na pad na to. Meron pa akong isang pad na puti na ganito. Sa ibang shop ko na order. Tapos, naka-order na rin ako ng mga ball pen. May mga na-order na ako. Kaso, nag-order pa ako kasi may mga hinahanap pa ang student. Ayan, welcome sa Magulong School Supply. So, ayan may mga stock talaga ako. Meron akong na-order na hindi ko gusto yung itsura niya. Pero, eto kay Ate Lourdes. Nakabili si Daddy ng isang araw kay Ate Lourdes. Meron akong So, yan. So, kaya nung tinext ko si Ate Lourdes ng isang araw, may pinahanda akong mga items. Sabi ni, kaya daw pala hindi na ako nag-o-order kasi, sabi ko hindi nga ako makalabas. Sabi, hello. This is the package that, this one. This, batteries, di ba? Always batteries AA. I ordered again, another set again of, grabe, 3 box of AA just within 2 weeks. Everybody gets their Christmas gifts. Yes, batteries. Yes. So I ordered na nga. Ayan guys. So may mga nagre-request nito. There Daddy at the top of Snow Joe. So ayan, ito yung mga in-order natin. Okay? Ayan. So guys, bago tayo magsimula guys, tataas po ang gin.
Maaring tumaas na sa iba kasi dito po tumaas na. Nabigla po kami. Kahapon, Friday, January 10, nagulat na lang ako. Sinabi sa akin ni Kuya Joseph, mataas na ang gin. Hindi man lang ako nakapag-stock. So, tataas and then tataas pa daw ng February 1. So, ang dinig-dinig ko talaga, nasa February tataas. Actually, may isang viewer sa akin na nag-comment na mami, tataas daw ang gin. Pero ang sabi ko, di ba, sa tingin ko ay hindi tataas. Kasi that is 2024 pa, last year pa. Dahil yung mga panahon na hindi naman ako, yung mga panahon na medyo nagbablog-vlog pa ako ng mas madalas, wala akong nababalitaan. But, nang tumungtong ang January, may nadidinig ako na February tataas. Pero in my surprise, nagulat na lang ako, sabi ni Kuya Joseph, mataas na. Kumbaga ba, hindi kami naabisuhan. Unlike before na naaabisuhan pa kami. So, sabi ni Kuya Joseph, kasi sila din daw hindi rin naabisuhan biglaan. So, kaya naman, wala din silang choice. And, naghapyaw na taas lang sila and then by February, magtataas siya muli. So, kung sa inyo, ganyan din ang magiging sistema or hindi pa nagtataas and talagang February talaga ang start ng pagtataas, I would suggest na mag-stock na kayo. Kasi sobrang laki talaga ng tinaas. Almost 100 per box ang tinaas ng lahat ng mga GSM products. So, mga kasari, isa ito sa dilema ng ating tigandahan o ng ating negosyo kasi lalo na kung tayo ay short lang yung time na naibigay sa atin or pag-aabiso. And also, syempre, kung tayo ba ay merong handang pang restocking or pang-stock ng marami-rami. So, ang goal namin ng Daddy Park, we do hope na at least minimum of 10 bucks kami before mag-February 1 para naman kahit paano, kumabig din kami ng maganda-ganda. So, that is the goal. But anyways, sinasabi ko na sa inyo, pinauuna ko na. Okay? So, tara, magkamustahan na tayo. Hi guys! Mommy Park is here. Take 2. So, hello guys! Kamusta po kayo? This is Mommy Park and welcome to my channel. Kamusta po mga kasari? Alam ko po na ang dami naghahanap sa akin. Hindi naman sobrang dami, pero ilan-ilan. Kasi the last time, ang binlag ko po ay taxing. Hinabol ko po yan para po sa mga magko-comply this 2025. Kasi importante po na malaman natin ang mga dues at saka mga obligations. So, kaya naman inuna ko na siya para naman doon sa aking mga tax viewers. So, maraming salamat po sa mga nanood at mga nag-comment na mga regular viewers ko sa aking tax topic. Thank you very much, no? And alam ko, nangangamusta kayo. So, I'm going to shout out the commentors here sa last video natin sa tax topic, but I am not going to shout out muna yung ating mga nag-comment na concerns about tax. Kasi this vlog is about kamustahan, update sa akin, ano bang nangyari sa akin, ba't hindi ako masyadong nakakapag-vlog. At syempre, para sa inyo, aking mga kasari na viewers. Maraming salamat po sa inyo. That even I am not that always there, nakikita ko sa iba't iba nating mga kasari na nangangamusta. So, thank you so much. At nangunguna na dyan, without further ado, nangunguna na dyan ay si Ma'am Rowena Ramones 9952, na which is based siya sa Japan. Ayan. So, sabi ni Ma'am Rowena, ang tagal mong hindi nag-vlog. Bakit? Okay ka lang ba? Kami humihingi ng advice sa'yo, pwede ka rin humingi ng advice sa amin. O kaya naman maglabas ng stress, pwede rin kaming makinig sa'yo. When I'm reading your comment, Ma'am Rowena, I don't know what to feel. If I feel, iiyak ba ako, ganon, or matatouch, ganyan. Kasi I know in your heart or in your mind, guys, nag-iisip kayo, what's going on to me. So, kasi, di ba, sa mga previous vlogs ko, sinabi ko naman na sa inyo that I am not going to be always in the screen. Kasi, bakit? Kasi nga, pinapangalagaan natin ang interest ng ating negosyo. Pangalawa, I went through a lot before Christmas, no? October, December, and that's it. So, before magkaroon ng big days, like sa ating mga kasari, ang 24 and 25, ang 31 and January 1, no? Taon-taon. So, ano nga ba ang nangyari sa Mommy Park? Ano ang mga naging ganap ko, no? So, this is the very first time na hindi ko kasama si Kauri ng Pasko at New Year. Although nahandol lang siya sa kabilang tindahan. Kasi nga, we need to split because of the reason na kailangan nating i-cater ang ating mga customers at kailangan nating mag-gain ng sales. But before that, diba, lagi ko nababanggit sa inyo, kahit ako tinamaan at hirap na hirap pagdating sa expenses, pagdating sa sales.
dumating sa pagkatumal, dumating pa sa punto na nagkasakit ang mga senior citizen natin. At na nagkasakit pang muli. Nung nag-vlog ako na nagkasakit ang mga matatanda, nagkasakit ulit si Daddy. And that is really, really so alarming kasi iba't na talaga yung chilling niya pag nung nilalagnat siya. So talagang I'm so worried. Galit na galit naman ako sa Daddy Park nyo kasi I keep asking him or I keep convincing him na magpa-check up na. But so stubborn, no, ganon. So, dumating sa punto na talagang daming mga naging struggles, both financial and emotional and physical sa amin. So, dumating din sa point na even my best friend don't want to talk to me anymore kasi binlock pa niya ako kasi biruin mo yung mga happy moments in her life na dapat nandun ako willing to listen. Hindi ko magawang maging normal sa bigat ng mga pinagdadaanan ko. That is why hinayaan ko na lang na sabi ko, alam ko deep in her heart, kung napapanood niya to, maintindihan niya ako kapag one day nagkasama kami ulit. Kasi guys, ako ganon. Kapag marami akong problema at pinagdadaanan at busy, hindi talaga ako nakikipag-usap kahit kanino. Even to my best friend, imagine that. So yon, no? May bumili lang. So actually po ay para lang makapag-vlog ako, I need to stay in a while. So, hinahanap ko yung isa kong cellphone kasi ito pala sa bulsa ko, isa-shoutout ko, nagsha-shoutout na ako. So, yun nga guys, no? So, actually, suot-suot ko ngayon yung t-shirt na binigay niya sa akin. Kasi, si Beshi, dahil nga mula nung nagtindahan ako, hindi na ako nakakalabas, mula nung hindi na kami basta nakakapag out of town, no? At sa sobrang dami ko ng obligations, hindi ko na makuhang umalis. Hindi ko na nga alam kung ano ang labas minsan, no? Hindi ko na ako updated, basta-basta. So, sabi ko sa kanya before, bigay niya kasi sa akin to last year pa. Sabi ko sa kanya, Beshi, kapag nag-out of town ka nang hindi ako kasama, gusto ko lang, request ko lang, uwian mo ako ng t-shirt. Kasi, doon, feeling ko, kasama kita sa lugar na kung saan ka nang galing, kung saan ka na namasyal, kasi hindi ko magawa. Gawin mo para sa akin. Kaya kapag ako namamasyal siya, enjoy it, no? Make most out of it. Kasi, para sa akin. Yun yung lagi kong sinasabi sa kanya. So, kaya naman, binigyan niya ako. Actually, galing tong Baguio, I know. Ilang beses na siya nagpupunta ng Baguio. So, actually, meron siyang bigay din sa akin dati nung galing siya ng Baguio. Strawberry t-shirt yun. Minsan si Kauri na yata nagsusuot nun eh. Hindi ko na makita kasi medyo lumaki ako, di ba? Kaya, yun. So, ito, kasya-kasya. Actually, I started losing weight, no? Yun. So, yun nga. So, balik tayo, no? Bago kasi magpasko, ang dami kong pinagdaanan. I really went through a lot. Lalo na yung pagkakasakit ng mga matatanda. And then si Daddy Park, yung paulit-ulit niyang paglagnat. That I am really so worried. Also, sabay din na ang mga, lalo na si Kier, ilang beses lumaban. Kasi, lumaban siya for EDIS level, nakapasok siya. Nung una, district, pumasok siya for EDIS level. Pagtapos ng EDIS level, nanalo siya, nakapasok siya for division, no? So, before mag-December 24, sobrang struggle talaga. Kasi dumating talaga dun sa time na hindi ko alam kung paano ako magkakaroon ng stocks. Kasi nga, may hawak akong pera, but the money that I'm handling, I cannot spend it. It is because pambayad yun ng mga sigarilyo at mga ahente ko na malalaki. So, coincidence or siguro good riddance yung nangyari that it happens na medyo na short of time na rin ang mga ahente. And that is why, dahil sa nakita din naman nilang hindi pa talaga masyadong nabibenta ang sigarilyo kasi nagkalat pa rin ang RGD ng mga nagsalita ako ng nagkalat yung mga sigarilyo ng mga hindi naman mga nakasintax. So, kaya, hindi naman ako nagbebenta ng mga yon. So, kaya, sobrang sabi ko sa kanila, sobrang struggle na sobrang tumal, ang mga sigarilyo nandyan pa. Wala pa sa kalahati ang nabibenta. Maniningil na sila. Kasi, nagmamadali sila kasi mag-holiday nga. So, nagawa nila ng paraan na by next year na lang ako, or itong January na lang ako, singilin. Kaya naman, naging maganda na ay able na nagamit ko pa yung pera para maayos ko yung
mga stocks ko. So, first week of December din, dumating din ako dun sa punto na I have my realizations in a week. Talagang nagkaroon ako ng realizations kasi tiningnan ko kung ano yung mga maling steps or decisions na nagawa ko, no? Kung ano yung pagkukulang na nagawa ko, kung ano yung mga decisions ko na when I'm deciding, hindi ako nag-consult kay Daddy Park. So, dumating doon sa punto na nag-usap kami ng Daddy Park and I consider kung ano yung kanyang mga principles at kung ano din yung mga masasabi niya at pwede niyang ma-advise sa akin. So, ako yung tipo ng taong I never compromise my principles. Yan po talaga ako. Kumbaga ba parang basta yung akin yun. Hindi ko po pwedeng i-ano yun. Hindi ko po pwedeng baguhin, palitan, ganyan because it's me. But pagka pala may partner ka and you are at the point of the life na dadating ka doon sa punto talaga na magkakaroon ka ng realization and sometimes you really need to listen and you really need to down your pride and you really have to sometimes compromise your principles to try the others' principles. So, kaya naman, dumating ako dun sa punto nung mag-usap kami ng masinsinan ng Daddy Park kung alin yung mga naging mali sa naging decisions ko. Kasi hinahayaan naman din niya ako hindi niya ako basta kinokontra. No? Kasi ako yung tipo ng tao na talagang, sabi ng daddy nga, ikaw yung tipo ng taong nasanay ka kasing mag-isa. So, gusto mo pag may decision, ikaw lang mag-isang magdidesisyon. Kasi you think that's all right. Lahat yung sa anin mo, tama. Dahil sa dami ng hirap na pinagdaanan mo, dumating ka naman na you turned out to be strong, no? Than it was. So, kaya for you, ang tingin mo, it's hard for you to compromise your principles or to compromise my ideas or the way how I handle things or how I carry burdens, something like that. So, si Daddy Pat nyo, nagpa-realize sa akin na the partnership or the team to work out, kailangan you must confide everything or you must accept things na kung ikaw ay may mali. Parang ganon. So, dumating kami dun sa punto na talaga nag-sorry ako sa kanya kasi I put the family in tight situation. I think parang sinisisi ko yung sarili ko na kasalanan ko tong lahat, no? But, ang masarap lang kay Daddy Park, wala kang maririnig na paninisi, wala kang maririnig sa kanya na sobrang sakit na salita na yung tipo talagang iaano kanya talaga na dahil sa'yo, ganyan. Wala. But, mas inintindi niya ako. So, kaya naman, those 1 week realizations, dinisiplina ko rin ang sarili ko. Dumating ako dun sa punto na talagang as much as possible, I try to follow what Daddy Park's principles, no? Hindi ko muna inano yung sarili ko. And it turned out good. That is why, sasabayan pa na itong mga ahente ko dumating din sa punto na binigyan ako ng consideration, ginawan din nila ng paraan na hindi muna ako puntahan, na sa ganun ay makapagpaikot pa ako ng pera. So, kaya, I'm able to fulfill the needs of my customers and I'm able to sell good somehow. So, when it comes to sales, i-compare ko combine of my sales of 24 and 25 December ng December 2023 versus December 2024. Mas mataas ang aking sales ng nitong 2024. But the thing is, nung December 2023, hindi naman ganun kalaki ang aking expenses, both personal and business. So, kaya dapat, yung goal ko, mas mataas ang sales ko. Hindi ako nakikipag-compete pagdating doon sa sales ko ng December 24, 25, 2023. No? It's just that, dumating lang dun sa punto na ngayong 2024, mas malaki ang aking mga obligations, kaya kailangan mas malaki ang sales na magkaroon ako. Yun po yung reason. So, lagi natin tatandaan na it's right to goal na to have a good sales, no? Higher than it was before. But also, we need to think then if yung expenses din ba is same lang tulad ng dati, or mas nabawasan ba, or mas lumaki. Kasi baka mamaya na-stress din tayo na hindi natin nabibit yung mga previous years natin,
may mga nangyari naman. Unang-una, talagang ang 2024 ay sukdulang sumpa sa halos lahat ng mga negosyante sa sobrang tumal. Globally yan. Daman-daman nyo yan, kasari. Unless may magsasabi ditong sa amin, di naman namin dama. Bless ka. Happy? But talagang ako, nagpapakatotoo lang, hindi talaga napakaganda ng 2024 pagdating ng third quarter to fourth quarter. Yung mga first quarter, second quarter, medyo okay pa. But approaching third quarter, that is the tinatawag nating ghost months up to fourth quarter, December. Grabe, kaloka. Talagang nag-boom lang talaga yung mismo mga holidays. So, December 24, nagkataon naman na iyan ay Tuesday, ruta dito nila Kuya Joseph. So, I able to get nick of time na, dahil December 24, but still I able to buy kay Kuya Joseph, no, sa yung mga soft drinks ko. So, kasi, nag-start ng magkaroon ng magandang sales. Maaga pa lang may sales na. So, bukod dun sa naipong sales ng mga nakaraang araw bago mag-December 24, at mismong araw ng December 24, may naipon ng sales kahit paano nagbuno-buno. So, good riddance yung nangyari talaga. So, pinagdasal ko na lang talaga sa Diyos pinagsabahala ko na sa Diyos dahil even days and dates, nakakalimutan ko na sa sobrang dami kong iniisip at problema, no? Talagang grabe. And then, naalala ko na nagte-text pa kami ni Ma'am Malu, no? Shoutout to Ma'am Malu Aguirre. Nagte-textan pa kami, sabi pa namin, sabi niya, ano ba yan? Pinaghandaan ko tong Pasko na to. Tapos, parang tulalay, parang walang nangyayari. Kasi umuulan pa, ang lakas ng ulan dito. Talagang akala ko hindi na ako kahit pa paano magkakaroon ng sales. So that, naka 42, mahigit lang ako. 43,000, almost 45,000 yata, parang gano'n. Then, grabe kasi umuulan. So, I'm expecting na the next day, baka makabawi naman ng December 25. And it did, no? Indeed, no? So, kaya naman, if I combine the sales of Lola Park, the store, and if I combine that and comparing it December 2023, December 2023, okay na din, no? To think na talagang struggling, inflation, no? Ito na yata yung halos parang medyo slight Great Depression, no? Grabe talaga. But to God be the glory because we survived, we surpassed, no? And I do hope you also, no, ay naging okay ang sales nyo. So, habang dumadaan ng mga araw, lumilipas patungo ng approaching December 31, 2024, and pinaghahandaan ko na yan pinaghandaan ko na talaga. Kasi, if I remember, December 25, nung nakaraan, mauubusan ako ng 1.5. Same na nangyari like 2023 December 25. Sabi ko, heto na naman, mauubusan na naman. So, kaya naman, ang ginawa ko, dahil wala ng delivery so, ang ginawa ko, tinry kong tumawag sa isa sa manager ng isang kilalang chain store na kilalang kilala, no? Meron akong kilalang manager, meron akong number niya, tumawag ako, sabi ko, Manager Allison, meron pa ba kayong ano? So, I able to buy Alfonso and 7 case ng 1.5. Kasi guys, nung December 24, ang 1.5 ko ay almost 5 case. Ubus yun. So, kaya kailangan gumawa na ako ng paraan ng December 25 kasi babawian ng December 25 kasi nga, di ba, walang halos bumili ng December 24 pero naka-almost 45,000 pa ako noon. So, kaya naman nakabili ako, no? And then, December 31, again, yung ruta na day ay same ng kay Kuya Joseph. Ruta dito yan sa amin. So, bumili na talaga ako. Parang ang pinababa, ang hinanda ko talagang 1.5 nun ay almost 7 or 10. Alam ko may video ko dyan Try ko na i-ano dyan. So, talaga naghanda na ako. Hindi ko hinayaang mawala ang 1.5 ko. Kasi yan po ay napakabili dahil pinapartner sa Alfonso. I also make sure na yung mga alak ko, hindi ako kakapusin. So, kaya naman, I able to sell good, no? Naka almost 60,000, 60 plus ko, kasama na yung kay Lola Park.
that day, December 31. So, December 31, ang dami din kasing nag-request ng magpa-back up ng mga ng mga alak, no? Ang mga regular customers ko talaga. So, kaya December 31, nag 24 hours ako. Hindi po ako talaga natulog. Hinintay ko po dumating kinabukasan, January 1, ang Daddy Park at ang Kier para i-replace ang aking duty, and dito na lang ako natulog. Nagpadala na lang ako ng damit at dito na lang ako naligo. So, somehow I able to sleep, but not that so long and good, pero okay, ox pa rin. So, ang ganda pa rin na naging sales ng January 1 kasi ang dami pa ding uminom. Hanggang sa may mga umiinom pa ng mga sumunod na araw. Kasi talagang grabe talaga, as in, daming uminom. So, kaya, ang Red Horse ko nung December, meron akong stock na almost 20 case. Almost 20 case din, December 31. So, yun. Kaya naman, nakasurvive tayo. And we able to get back the budget na ibabayad natin sa mga magdadatingang ahente. So, kaya yun. So, nagpapasalamat din ako sa aking co-renter na butika kasi she able to let me borrow a GCash na eventually binayaran ko na lang. Kasi nga, kailangan ko para ma-fulfill ko lang yung lahat ng mga bills na dapat kong bayaran for me to able to ready the store. Kasi kailangan kong paghandaan nga yung ating mga big days, no? Yan ang pinaghahandaan natin mga kasari. So, nagpapasalamat ako. So, yun yung nangyari. So, deeper than that, or deeper of the reason also is yung mga personal na namin. So, hindi ko naman na po pwedeng i-vlog yan, no? Or hindi ko na din po pwedeng pag lalo na yung mas malalim pa tungkol sa business kasi ang dami ding nagsulputan talaga. Isa yan sa mga naging dahilan kung bakit tumumal din ang benta ng Mami Park kasi nagkaroon ng kalaban. Ang dami nadagdag ng mga kalaban, no? So, kung apektado ako, what more pa yung mga sumunod pa sa akin, di ba? And then, also, nasira ang sasakyan, nasira ang motor, nasira din si Fighter. So, si Fighter, hindi siya nasira dahil sira siya nung binili namin. It is because, nung may pinagawa kami na isang part noon sa kay Fighter, pagbalik pala nung gulong, hindi naka-align. So, hanggang sa napudpud yung gulong sa harap, dalawa. So, kaya pinapalitan pa ni Daddy pagkatapos ng December 26. So, 8,000 ang inubos ng Daddy Parks sa pagpapagawa. Kasi sa Goodyear siya pumunta talaga. Talagang gusto niya kasi yung best service na. Kasi ang hirap nung naglalabas ka talaga ng pera. Tapos, din, may mga sablay din, di ba? No, ika nga parang kinalas mo ang isang bagay tapos nung ibabalik mo nga pero it's not the way it is, no? Nung tulad ng dati. Yun. So, ang hirap din, no? Kasi tumaas yung demand compare sa dating, lalo na sa mga ganitong cold products. Tumaas yung demand, pero ba't ang tumal? It is because nga, ang capacity ng taong bumili, impulsive, or hindi impulsive, unpredictable, no? Napakarami yung days na tumal, and then, may ilang days yung mabiling-mabili, cannot compensate, no? Mas maganda pa yung nabibit mo na lang yung quota, normal lang, okay. Kahit normal na lang din yung weekend. Pero, mas madalas, bawi ka na lang ng weekend or kaya naman, suddenly may isa o dalawang araw sa regular, merong mabiling araw. So, very unpredictable. Kaya napakahirap na papaano mo i-schedule at papaano mo i-allocate ang budget mo. Kasi nga, unpredictable yung sales dahil nga, yung mga tao, hindi mo alam kung kailan talaga mamimili. Mangangapa ka talaga. Kasi dumadating talaga sa moment na may mga dull moments. Grabe, no? At sobrang hirap for me. Kaya sobrang gusto ko may sarili akong mundo. Gusto ko talaga mag-focus. So, nung mag-isa ako ngayon, mas nakikita ko yung mga nagiging problema. Mas open ang ears ko when it comes to Daddy Parks advices. And then, mas focus ako. Iba pagka-owner talaga ang humahawak ng or nagtitingin sa bawat sulok ng tindahan. Kasi, nakikita ko kung what's wrong and what yung care natin sa mga items, no? Ganon. So, yun, mahirap na masarap ang paghahanap buhay ng ganito, pero, syempre, kung bread and butter mo, wala kang choice, diba?
So, just move on. No, yun lang. So, after ng January, edi, normal na. So, maghahanda naman kasi si Kier para lumaban for division level. No? So, kapag nanalo siya ng division level, provincial na ang susunod niya. No? So, last January 9, may preparations kami. So, kaya din hindi na ako nakapag-vlog masyado kasi nga, nag-focus ako. Kasi si Kier, hindi ko po pwedeng laging papakiusapan na halinhinan ako kahit sa hapon kasi pag galing niya ng training, sobrang ano na niya talaga, sobrang drain. Kaya pinagpapahinga ko na. So talagang halos straight duty talaga ako always. So kaya naman, hindi rin ako nakapag-vlog. So nitong mga nagdaang araw, dahil nagre-refill ako ng mga stocks, ang busy ko guys. Minsan, dating ang mga ahente. So, ako display ng display, ayos ng ayos. Tapos magre-repack pa yelo. Ilang sakong nire-repack na yelo? 2, 3, 4 pa minsan. So, sobrang hirap talaga. Tapos magluluto ka pa, mag-aaskaso ka ng kusina, may bumibili, ganyan. Di mo alam kung, sometimes di mo na alam kung ano yung uunahin mo. So, talagang kaya napaka-busy ko. Kaya hindi ako madalas mag-vlog. Kasi nga, nagpo-focus ako. Kasi it takes my energy also, vlogging. No? Kasi hindi mo po pwedeng basta may nasabi ka na lang dyan, diba? Tapos gusto mo magka-views. So, ang Mami Par kasi, ayoko, gusto ko kahit paano may laman ang ating pinag-uusapan or may laman ang ating pinagkikwentuhan. No? Mga learning experiences and learnings. No? Learning sa ating mga hanap buhay. So, yun. Yun yung ating update. So, isa sa weaknesses ko, guys, hindi na baling ako mahirapan physically pagdating sa paghahanap buhay. Kaya ko yan. Ang hindi ko kaya pag nagkakasakit ang pamilya, that is my weaknesses. So, sumabay pa na nagkasakit muli nun si Daddy Park and then si Lola Park also. Hindi natin pwedeng persahin si Lola Park na magtitinda kasi hindi ko naman talaga siya pinauwi dito para pagtindahin. Kaya sabi ko, kung gusto mong magpahinga at magsara, okay lang. Kaya nag-on and off nun that time si Lola Park. And then, nung dinala namin si Daddy, si Lolo Park sa side ng family niya, ang nakasama niya, di ba, si Kawin. So, unti-unti, tinatry ni Lola Park na maging normal yung kanyang tulog at yung kanyang routine. So, kaya nagpapasalamat na rin ako. So, yun yung, wait lang guys, may bibili. Ayan. So, sana na-update ko na kayo. No? Kasi talagang, guys, isipin nyo, mag-aayos ka dyan, diba? Pag nag-ayos ka dyan, isipin mo, mag-aayos ka din eh. Tapos eto guys, itong sandal natin, ang laman yan ay nasa 15,000, iba't ibang klase, no? Tapos hindi pa po pwede na, ayan, nalala, no? Hindi pa po pwede guys na, yun lang ang laman. Hindi po pwede. Kailangan meron kang stock. So, kung meron kang nailagay na 4 na case ng mucho, dapat meron kang 4 din na case na mucho na hindi malamig kasi pang refill mo or at least 10. Ganun din as well sa maliit. Tapos meron ka ding mga kasalo. Ang dami nitong laman. Grabe, ang laki ng capacity nito. Kaya ikaw ang mapapagod talaga kaka-refill at kakaano dahil mula nung nagkaroon kami ng sanden, halos lahat ng hinahanap na mga beverages dito na ipoprovide na namin. Kaya talagang ang laki din ng tulong nung ganitong klaseng ganitong klaseng 3-door. So yun, grabe. Ayan, yan. Kailangan, yan. Ganyan pa, may mga deliver pa ako yan. Mga biscuit yan, lemon square. Pag nagkakalas ka guys, Diyos ko po, yung pagkakalas lang, nakakapagod na yun guys. Grabe, sa totoo lang. Yung pagkakalas. Kasi, halos 3 beses ako isang araw nagkakalas ng mga kung ano-ano, ng mga swak, mga kape, ganyan. Grabe. Tapos ang tinapay natin guys, Diyos ko po, yung lalo na yung Barbie, nakaka-10 tray na tayo niyan in a week, kinukulang pa minsan. Ang Monay, pag dinideliver, 30 pieces ng Monay, halos isang araw lang. Ganun. Nakakaloka. Pero syempre samantalahin natin kasi ito yung mga months na mabili din kasi nga approaching summer, 'di ba? So mabiling-mabili ang mga beverages. So, yun nga,
And then, talagang grabe. Yun yung ating update. So, Ma'am Rowena, okay lang po ako. Meron ako mga pinagdadaanan, both business and both personal. Pero, hindi naman kasi lahat pwede nating inano, no? So, I'm so happy lang na kahit paano yung concern nyo, yung nadadama nyo na okay lang ba ako, ganyan. So, sobrang masaya na ako nun. So, maraming salamat, Ma'am Rowena. One day, someday, I could share deeper than that. Pero, sa ngayon, yan muna. Yung talaga kasi yung mga naging struggles ko, yung pagkakasakit nila, pagkatumal, and also yung pagkasira ng mga sasakyan, sabay-sabay pa. At kung ano-ano pa ng mga preparations at saka tungkol sa mga bata, syempre, dahil lumalaban sa school, lumalaban ng contest, no? So, yun. I think nasagot ko na, no? So, sino pa ba ang pwede ko shoutout dito? Si Ma'am Venus Abatang. Sabi ni Ma'am Venus Abatang, wow, may vlog na si Mami Park. Na-miss ka namin. Ano yan? Marketing strategies? Hindi ka nagpapakita para ma-miss. Hindi naman. It's just that talagang I went through a lot talaga. No, last week ng October to December bago mag-December 24. At hanggang ngayon naman nagfo-focus ako kasi yung hindi po pwedeng mawala ang focus, no. So yung desire pa rin na ipagpatuloy ang pagnenegosyo dapat nandun pa din para 'di ba? Ano man ang mangyari nandiyan ka pa din. Ganon. Sabi ni Ma'am Ellen Pilar, hi, miss you, Mami. Happy New Year po. Always watching. Love you. Nancy Oila, Happy New Year, Mami. Tagal ko pong naghintay ng video mo. Roro Chen, Happy New Year po, Madam. Teresita Baron, bakit ngayon ka lang, Mami Park? Kumusta? Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang aking puso mayroon ng laman? Sana'y nalaman ko na darating ka sa buhay ko. Di sana'y naghintay ako. Charot. Rowan's Vlog, hello po. Ayun, yun yung last, no? So, that's it. At I try my best this coming days na ma-update ko kayo, ganyan, at maano ko po kayo, no? So, paano? For now, ito lang muna, no? Kamustahan lang. So, maraming salamat. So, I'm happy na kasi kahit pa paano na stress reliever ko din naman itong pag-vlogging. So, kaya, thank you. At more power to us, more sales to us, more blessings to us. At syempre, huwag tayong mawawala ng faith sa Diyos. No? Yun ang pinaka-importante din. At ang ating mga partners na very supportive at mahal na mahal tayo, syempre, mahalin din natin. No? So, yun lang. This is Mami Park and this is Team Park Fighting. Bye!